Good morning, brothers and sisters in Christ Jesus. Again, sa mapagpalang umaga po at mabiyayang araw sa bawat isa sa atin. No po? So, yan. At sa umagang ito, muli po ako po inyong samahan sa pag-aaral, pagpapalakasan at pagninilay-nilay ng salita ng Diyos. So, tulad po ng ating daily reminders, napakahalaga po na everyday meron po tayong Word of God na siyang pinanghahawakan natin, siyang nagiging kalakasan natin, at siyang nagiging sandigan natin. No po? Kaya sa oras na ito, kung meron po kayong mga Bible, pwede po kayong makipagbukas sa akin in 1 Corinthians chapter 16 verse 13. Kung nandyan na po kayo, in 1 Corinthians chapter 16 verse 13, ito po ang sinasabi, be on guard, stand firm in the faith, be courageous, and be strong. Purihin po ang pagkakabasa sa salita ng Diyos. Bago po tayo magpatuloy, tayo po muna ay manalangin. Mingi po tayo ng gabay at patnubay sa ating Panginoon para ang banal na Espiritu po ang tunay na magturo sa atin. Let us pray. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, ikaw na siyang may gawa ng langit at lupa. Muli sa oras na ito, kami taos pusong nagsusumamo sa iyo, nagpapakumbaba, at dalangin namin o Diyos sa oras na ito na bigyan niyo po kami ng sapat na kaunawaan, sapat na karunungan upang ang bawat salita mo na aming mapakinggan, ito po ay magtimo sa aming puso, sa aming isip, malakaran namin sa aming buhay, na ikaw ang patuloy na inaitataas. Ikaw ang aming nagiging lakas, ikaw ang aming nagiging sandigan, at ikaw ang aming nagiging pag-asa. Lord, sa oras na ito, sa umagang ito, gamitin mo lang din po ako bilang channel of blessing para sa iyong mga anak na nais mong makarinig ng iyong salita. Because Lord, I know na wala po akong magagawa kung wala ka sa aking buhay. Kaya pangunahan mo po ako, samahan mo po kami, turuan mo po kami in Jesus' powerful name. Amen. Yan. So, purihin po pagkakabasa ng salita ng Diyos. So, basahin po natin muli. In Tagalog version naman po. Sabi po dito sa Tagalog version, maging handa kayo at magpakatatag sa inyong pananampalataya. Maging matapang kayo at magpakatibay. So, purihin po ang pagkakabasa sa salita ng Diyos. Mga kapatid, sa panahon ngayon, sabi nga po ay napakaraming mga bagay ang gustong kunin ang atensyon natin. No po, sabi nga ay maraming bagay ang kumukuha ng atensyon ng bawat tao. For example, unang-una, nandiyan na social media. Lahat may opinion about that. Sa workplace, may pressure. Sa pamilya, may problema. Sa puso natin, minsan may takot, pagod, panghihina at pangamba. Di po ba? Ang mundo ay maingay, may krisis, may conflict, may confusion. Pero sa gitna ng lahat ng ito, sabi nga po, napakaganda na may boses na dumadagundong mula sa salita ng Diyos. Ano po? Yun yung tanda natin. Laging may boses na dumadagundong mula sa salita ng Diyos. Yun po yung napakaganda. Because sabi nga po ng ating pag-aaralan, be on guard, stand firm in the faith, be courageous, and be strong. Yan. Maging malakas at sabi nga po ay matapang, no? Maging mapagbantay, tayuan ng pananampalataya. Ito ang panawagan ni Apostle Paul sa church ng Corinthians. At ito rin ang panawagan ng Diyos sa atin ngayon. So kasi kung makita po natin itong binasa natin in Corinthians, yan po ay panawagan ni Apostle Paul sa mga taga-Korinto at that time. Pero yan din po ay panawagan po sa atin ng Diyos ngayon. Ano ba ang background ng Corinthians? Kung titingnan po natin at babasahin natin ng Bible. Ano po ba yung background ng Corinthians, no? Yung church ng Corinthians? Bakit ito sinabi ni Paul sa kanila? Ang church po ng Corinto, para bang church natin ngayon? Ano po yung ibig ko sabihin? Punong-puno ng potensyal, pero sabay-sabay na anon, punong-puno rin ng problema. No po? Sabi nga, alam niyo po, nung nakaraan, nag-meeting kami, mga pastors, mga kaibigan kong pastors. So, isa po yan sa napag-meetingan namin na talagang sabi nga ang church punong-puno ng potential. Pero kasabay nun, punong-puno din ng mga problema.
Lalo po sa panahon ngayon na kung titingnan po natin ay talagang napakalakas po ng hatak ng mundong ito. Kaya sabi nga po, kung hindi po tayo magiging mapagbantay sa ating sarili, tandaan nyo po tinuturo po maging mapagbantay sa sarili, hindi po maging mapagbantay sa kapwa. Ano po? Kaya napakaganda na bilang mga Kristiyano, maging mapagbantay po tayo sa ating sarili. Ano po? Sabi nga, maging matatag, malakas, matapang. Ano po? And then, tayuan ng pananampalataya. Kasi kung makikita natin ang church, sabi nga po na napakalaking potensyal, no? Punong-puno ng potensyal. Pero, sabay-sabay din po nito ay puno ng problema. Why? Because may maraming church, may division, may pride, may morality, may confusion about doctrine. May mga Kristiyanong spiritual sa panlabas, pero corrupt sa panloob. So, naunawa po ba natin yun? Sabi nga maraming mga Kristiyano ngayon, spiritual sa panlabas, pero corrupt sa panloob. So, makita natin, no, sounds familiar, doesn't it, no? Pero, imbis na sukuan sila ni Apostle Paul at that time, in church na yun, pinili niyang turuan, pagsabihan at paalalahanan. Sa atin man po, paalala rin sa mga kapatiran nating pastors, mga leaders na humahawak ng church. Yan po yung napakagandang paalala sa atin ng Bible. Imbis na sukuan natin sila, imbis na iwan natin sila, sabi nga ay mas pilitin natin yung turuan sila, pagsabihan sila, at paalalahanan sila. At sa dulo ng letter ni Apostle Paul, kung makikita po natin, ito yung billing niya eh. Sabi niya nga, di ba? Be on guard, stand firm, be courteous, and be strong. So, pag-aralan po natin. Let's go deeper sa bawat linya na ito. Tingnan po natin. Sabi dun una, be on guard. So, ano po ba yung be on guard? Maging mapagbantay. Kaya magbantay kayo. Sabi nga gano'n, di ba? Bakit kailangan nating maging mapagbantay? Dahil ang kaaway hindi natutulog. Kung 24/7 kumikilos tayo para sa Panginoon, gumagawa tayo minsan, sabi nga nag-overtime tayo para kay Lord, ganun din po ang kaaway. Mas nagdodoble ng overtime yan para sirain ang mundong to. Para sirain ang mga mananampalatayang Pilipino. No po, hindi lang mga mananampalatayang Pilipino, kahit sino pong mananampalataya, ganyan po ang ginagawa ng kaaway. Kung nagsisipag ang bawat mananampalataya saan man dako ng daigdig, ganun din ang kaaway. Mas nagsisipag yan saan man dako ng daigdig. No po? Kaya, sabi nga, be on guard, maging mapagbantay. Dahil ang kaaway ay hindi natutulog. Sabi nga po sa 1 Peter, di ba? Sa 1 Peter chapter 5 verse 8, sabi doon, ano sabi doon? Be alert, of sober mind, no? Your enemy, the devil, prowls around like a roaring lion, looking for someone to devour. Sabi nga po doon, di ba sa Tagalog, sabi nga doon ang kaaway daw natin ay ang mga kalaban na parang mga liyong umaalulong, di ba? So, ang demonyo ay hindi umatake ng harap-harapan. Tandaan natin yan. Ang kaaway, di po yan umatake ng harap-harapan. Ano po? Hindi yan umatake ng harap-harapan. Madalas dahan-dahan. Sa isip, sa puso, at sa mga small compromises. No po? Yung mga kompromiso na minsan ay ilalagay ka na sa alanganin. Yan po ay gawa ng kaaway. Kaya minsan tinatawag tayong magbantay, no? Kaya sabi nga doon sa Bible, be on guard, no? Tinatawag tayong magbantay. Kasi kailangan bantayan natin yung relationship natin kay God at sa ating family, relationship sa ibang tao, sa mga nakasama natin, and thought life, sabi nga, secret habits, attitude. Marami tayong dapat bantayan. Sabi nga, huwag tayong magpabaya. Kung hindi mo babantayan ang puso mo, may ibang papasok dyan. At napakadali mong dayain ng kaaway. Tanda po natin, pag hindi po tayo naging mapagbantay sa ating puso, napakadali po tayong dayain ng kaaway. Kung hindi mo babantayan, lagi ang iyong puso. Dadayain ka ng kaaway. Tanda po natin yan. Kaya nga, di ba, sabi doon sa pangalawa, sabi doon, stand firm, no? Stand firm in the faith. Yan. Manindigan kayo sa pananampalataya.
Sa Corinthians, tina, tinanggap nila yung mali nila para maitama, no? Then makita po natin marami kasing mga kamalian at that time ang Corinthians. Andiyan po yung sexual immorality nila, yung pride nila. Then yung church doon nagkakaroon ng division about leadership. So mahirap po. At ngayon, ganyan pa rin sa mundo natin. Yung kasalanan na tinatawag na choice, no po? Yung kompromiso na tinatawag na understanding. Yung truth na tinatawag na offensive. Kasi yung iba ayaw tanggapin yung katotohanan. Pag nagsalita ka ng katotohanan sa kanila, tinatawag nila yung offensive. Nagiging offensive ba mga tao, nasasaktan, gano'n. Diba? And then yung kompromiso, minsan pag nakompromiso ka sa isang bagay, nakompromiso ka sa isang ginagawa mong na kahit alam mali, ang sasabihin ng iba, dapat maging mapang-unawa ka. No? Sabi nga, understanding. So, hindi po dapat ganon. Kasi, kapag lahat ay sumasabay sa agos, nakikita mo, ikaw bilang isang Kristiyano, manindigan ka. No? Manindigan ka sa pananampalataya mo. Kapag lahat ay nakikita mo na bumibitaw, ikaw, kumapit ka. Kapag lahat ay tahimik at sumasabay sa galaw ng mundong ito sa kasalanan, ikaw ang magsalita. Because truth is not popular, but it is powerful. Tanda po natin yan, ha? Because, sabi nga, truth is not popular, but it is powerful. Ang paninindigan mo sa tama, maaaring makapagligtas ng ibang tao. Pero minsan parang hirap magsalita ng tama dahil marami kang mau-offend, no? Kaya nga sabi nga po dito, napakaganda na makita natin pag nagsasalita tayo ng tama, marami kang mau-offend. So maging handa ka doon, no? Maging handa ka doon. Kahit nga hindi biblically, kahit nga sa paligid lang, magsalita ka ng tama, marami mau-offend. Marami kang makakaway, marami kang makakagalit, maraming hindi tatanggap. Lalo na pag yung napagsalitaan mo ng tama ay gumagawa ng mali. Ano po? Lahat yan magre-react. Lahat yan gagawa ng hindi maganda, magsasalita ng hindi maganda para sa'yo. Ano po? Kaya sabi nga, manindigan ka pa rin. No? Manindigan ka pa rin. Kaya sabi nga po doon, sa pating paninindigan, magpakatapang kayo. Yun nga, sabi ni Apostol Pablo, be courteous, magpakatapang kayo. Let's be real. Hindi madaling manindigan. Why? Because sa paninindigan mo, may criticism, may rejection, may persecution. No po, ganyan po, pag nanindigan ka, haharapin mo yan, mga bagay na yan, yung criticism, rejection, persecution. Marami sa yung kikritiko. Kaya nga po, naalala ko, sabi ko nga, nung nakaraan, nagkaroon ng pagbi-meeting. Sabi ko nga, alam niyo, minsan, makita natin na wala naman talagang problema. Ang problema lang, nagiging kritiko tayo ng bawat tao. No? Lalo na pag ang isang tao na pagsalita sa atin ng tama, nagiging kritiko tayo. Tapos i-reject natin yung salita niya, hindi natin tatanggapin yun. Mamaliin natin yun. Ipe-persecute natin yun. Pero tanda natin, ang tapang ay hindi kawalan ng takot, kundi pagsunod kahit may takot. Ako po, ganyan po ako. Hindi mo kayang tinagin. No? Lalo na pag alam pong nasa tama ako at yun yung katotohanan, hindi mo kayang tinagin, tatayuan ko yan. Kaya sabi nga, God never said it will be easy. Hindi sinabi ng Diyos na magiging madali ang ginagawa mo. But He said He will be with us. Yun ang sinabi niya. Kasama natin siya. No? Why? Because in Joshua chapter 1 verse 9, ang sabi doon, have I not commanded you? Be strong and courageous. Do not be afraid, for the Lord your God will be your whatever you go. Yun ang sinasabi ng Bible. Diba? Ang Diyos, lagi natin kasama saan man tayo magpunta.
Minsan yung simpleng no sa mga temptation, tapang yun. Pag alam mo mali, tinanggihan mo, tapang yun. Kasi minsan may mga tao na nakokompromiso. No po, yun nga yung sinasabi natin dito eh. Minsan may mga taong nakokompromiso dahil yung nagyaya, kaibigan, yung lumapit, kaibigan, kakilala, kapatid, o kung sino pa man, very close do sa tao na yun, lalapit, kahit mali inilalapit, nakokompromise yung tao na nilapitan. Bakit? Kasi hindi siya makano. Ayaw niya, nahihiya siya, may hiya siya, may takot siya na mag-no. No? Kaya yun po yung napakaganda. Minsan yung simpleng no, matutunan po natin, no? Na tapang yun pagdating sa mga temptation. Yung pagtayo mo sa harap para mag-testimony ka. Minsan sa church, di ba? Tapang yun. Yung paghimingi mo ng tawad at pagbabalik loob mo kay Lord, tapang yun. Hindi ka mahina. Kasama mo si Lord. Lagi po natin tandaan yan, no? Kaya nga sabi ng Bible, be strong. Magpakatatag kayo. This is not just physically strength. No po. Hindi ito basta kalakasang physical lang. Yung sinasabi po dito, kung bakit sinasabing magpakatatag tayo. Kasi kung physical lang, manghihina ka pa rin. Kasi sinasabi po dito, kung saan tayo magpapakatatag, it is spiritual, no? Emotional, and mental strength. Kasi pag hindi po tayo naging malakas dyan sa tatlong yan, kahit malakas ka physical, manghihina ka. Strength to keep going when you want to quit. Tandaan po natin. Strength to stay when it's easier to live. Strength to believe when everything says give up. Yun yung napakaganda. Pero saan tayo huhugot ng lakas? Hindi sa sarili, hindi sa feeling, kundi kay Kristo, kay Lord. Di po ba? Why? Because sabi ng Philippians chapter 4 verse 13, the one of the very popular verse, ano sabi doon? I can do all things, no? Through Christ who strengthened me. Lahat ng bagay nagagawa niya dahil sa lakas na kaloob sa kanya ng Diyos. Di ba? In Isaiah chapter 40 verse 31, di ba? Ano po sabi doon? They that wait upon the Lord shall renew my strength. Yan. Kapatid, huwag mo sabihin pagod ka na. Sabihin mo, dapat ang sinasabi natin, dinideclare natin lagi sa sarili natin, maghihintay ako kay Lord at siya ang magpapalakas sa akin. So, nawa po, mga kapatid, makita natin yan. Sa araw-araw, lagi natin tandaan ang paalala sa atin. Sabi nga, ano yung una na inaano sa atin? Sabi nga ay be on guard, maging mapagbantay. Then, sabi nga po, stand firm in the faith. Diba? At sabi ng Bible, do sa binasa natin, sa pinag-aaralan natin, magpakatapang kayo, be courageous. Di po ba? And then, ano pa po yung sinabi? Be strong, magpakatatag. So, mga kapatid, lagi natin i-declare sa buhay natin yan. Matatag ako dahil kay Lord. Malakas ako dahil kay Lord. Matapang ako dahil kay Lord. A call to action, tingnan natin yung a call to action na dapat maging response natin. Ngayon narinig natin ang salita ng Diyos. Itong itanong natin, anong gagawin mo ngayon? Will you continue to live distracted, divided, drifting away? O pipiliin mong tumayo, manindigan, magpakatatag? Today, God is calling you, be on guard. Stand firm. Be courageous. Be strong. Yan po ang panawagan sa atin ng Diyos ngayon. Kaya if you are saying, Lord, pagod na ako. Lord, natatakot ako. Lord, gusto kong manindigan pero ang hirap, hindi ko kaya. This message is for you. Tandaan niyo po. Kung yan yung pakiramdam mo ngayon, kung yun yung nararanasan mo ngayon, na ibinubulong mo kay Lord, na sinasabi mo, Lord, pagod na ako, Lord, natatakot ako, Lord, gusto kong manindigan, pero hindi ko magawa. This message is for you. God is not asking you to be perfect. Hindi po sinabi ni Lord na
maging perfecto ka. He asking you to be willing. No po? Willing to stand, willing to trust, willing to fight. Yan po yung gusto ni Lord. Willing to fight with Him beside you. Tandaan niyo po. Kaya sabi nga ni Lord, ang message na to ay para sa'yo. Kaya sabi niya, come to Him. Let Him strengthen you. Let Him fill you with be strong. Kaya mga kapatid, napakasarap po na makita, maunawaan natin ang nais laging iparating ng Diyos sa atin. Nandun ang kahinaan, nandun ang takot, nandun ang pangamba. Pero ang sabi ni Lord, magpakatatag ka at magpakatapang. Diba? Kaya sa oras na ito mga kapatid, nawa po tayo po ay napagpala ng maikling mensahe ng ating Panginoon. So, alam niyo po yung mga sinashare ko sa inyo, that is my daily devotion. Kaya sabi nga, yan po ay hindi lang aral o pagtuturo para sa inyo, kundi yan po ay pagtuturo para sa akin. Kasi it's my personal devotion na sinashare ko lang po online. No po? Kaya, alam niyo po, every time na nagdi-devotion po ako, nagpapasalamat ako sa Panginoon. Kasi siya po yung nagiging kalakasan ko. Siya yung nagiging sandigan ko. Siya yung nagiging pag-asa ko. Kaya sa umagang ito, tayo po ay manalangin. Magwakas po tayo sa maikling panalangin. Let us pray. Lord, salamat po sa paalala mo. Tulungan mo akong magbantay, manindigan, magpakatapang, at magpakatatag. Hindi ko kaya ang mag-isa. Kaya umaasa ko sa lakas mo. Umaasa ko sa grasya mo. Umaasa ko sa biyaya mo. Umaasa ko sa presensya mo. Lord, maraming bagay na nagpapahina sa amin. Physically, spiritually, emotionally, mentally. Pero Lord, ikaw po yung patuloy naming maging kalakasan. Dahil naniniwala kami, O Diyos, na pag ikaw ang kalakasan namin, hindi kami mapapagod. Sabi nga ng Bible, magiging para kaming tulad ng agila. Lumilipad pero hindi napapagod. Kaya salamat po, Diyos, sa umagang ito. Kung saan sa iyong mga salita, pinalalakas mo kami. Kung saan sa iyong mga salita, tinuturuan mo kami. Kung saan sa iyong mga salita, pinatataas mo ang aming pananampalataya at pagtitiwala sa iyo. Kaya salamat po at I pray, Lord, sa aming mga kapatid sa oras na ito. Patuloy mo po silang ilayo sa anumang tukso, sakit at kapahamakan. And I pray, Lord, na patuloy mo silang ingatan, gabayan at pagpalain. At syempre, Lord, I pray na pagpalain mo rin po sila physically, spiritually, emotionally. And syempre, Lord, i-boost mo po masaganang pagpapala sa amin financially para lahat ng mga needs namin matapos po namin ito sa pamamagitan mo, sa tulong mo, sa habag mo, sa awa mo, at hindi sa aming kakayahan. Lord, naniniwala ako, naniniwala kami. Ang lahat ng meron kami ngayon ay galing lang sa iyo. Kaya kung meron man kami dapat ipagmalaki sa mundong ito, meron man kami dapat ipagmayabang sa mundong ito, walang iba kung hindi ikaw yun. Kaya Lord, sa oras na ito, muli, maraming salamat po. At ibinabalik, itinataas po namin sa iyo ang mataas na papuri, pagsamba at pagdakila sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Yan. Thank you very much sa pakikisa po sa umagang ito. Maraming salamat po sa inyong lahat. At tulad po ng lagi kong iniwan, keep on praying, keep on smiling. Always remember, God is with us. Thank you and God bless you all. So, hindi ko na po mabati lahat, no, kasi medyo na mahina po yung net ko. May mga nagre-reflect po dito, pero hindi ko lahat makita. Yan, Sister Marlu, Sister Marlet Ojame. Yan, syempre, ang special yan, Irene Castañeda Manuel. At yung iba pa po, mayroon pa kasi mga viewers, hindi ko po makita. Kasi, ang nagre-reflect lang po talaga dito sa akin, yung mga personal friends ko po na nakaka-chat ko minsan o yung
talagang laging nagla-like na ano. Saka yung mga talagang FB friends ko po. Kasi meron po ako nakikita dito is from other groups. Kasi nga po ang ating pong live devotion, nakashare po ito sa maraming groups. Kaya makikita nyo po, dito sa wall, kokonti lang yung nakikita ko. Pero pag tinignan ko yung views, ang dami niyang views, no po. Minsan nga, nagla-live pa lang ako, hindi pa tapos yung live ko. Umaabot na po siya ng nasa 600, 700 to 1,000 views, no po. Kaya minsan, halimbawa po yung live ko mamayang gabi, makikita ko nasa 3,000 views na siya. Pag chinek ko kung sino yung mga nag-views, more on hindi ko naman po personal friends sa FB. Kaya dito po sa live ko, ang nag-a-appear lang po dito usually is yung mga personal friends ko po. Ano po? So yan, at muli magandang umaga po. Ako po ang inyong lingkod at lingkod ng Diyos. Pwede niyo po tawagin Kuya Jasper, Brother Jasper. Yung iba naman talagang, syempre, as a pastor, yun po yung tawag nila sa akin, Pastor Jasper. So, once again, thank you very much, and God bless you all. So, see you tomorrow po, and God bless.